Tagalog Love Stories presents Malinis na ba ang lahat? Tanong ni Rafael sa mga tauhan niya. Yes, boss. Sagot ng isa sa mga ito. Sinipa ni Rafael si Joker. Dalhin niyo na itong bugok na to at yung bruhang babae. Siguraduhin niyo ikukulong niyo na maayos. Tumango ang mga tauhan niya at dinampot na sila Joker. Nag-inat-inat naman si Rafael at akmang aalis na pero natigilan siya nang makarinig ng kalabog na galing sa likod ng hagdan. May multo pa yata dito. Bulong ni Rafael sa sarili. Inilabas niya ang baril at nagtungo sa likod ng hagdan. May nakita siyang pinto doon na agad niyang binuksan. Natigilan si Rafael nang makita ang isang babaeng sira-sira ang damit, madungis, gulo-gulo ang buhok, at matalas na nakatingin sa kanya. Hindi nakatayo ang babae at nakaporma lang ito na parang isang aso. Nabigla si Rafael nang tumhol ang babae. Nakakadena ang paa ng dalaga at nakita ni Rafael na may sugat yun. Hindi kita sasaktan. Mahinahong sambit ni Rafael at ibinaba ang baril niya. Dahan-dahan siyang lumapit doon at sinimulang tanggalin yung kadena sa paa ng dalaga. Masuka-suka pa si Rafael dahil sa amoy ng bodega. Aray! Daing ni Rafael nang kagatin siya nito sa braso. Anak ng tokwa, alam kong masarap ako pero wala namang ganyanan. Muling tumahol ang babae. Sobra nang nasasaktan si Rafael, kaya hinawakan niya sa buhok ang dalaga, sabay nilayo ito sa kanya. Kalma ka lang, okay? Mahinahong sabi ni Rafael at hinaplos ang buhok ng dalaga. Parang naging maamong tuta naman ang dalaga at kinaskas ang katawan sa binti ng binata. Ano bang gagawin ko? Napakamot si Rafael sa ulo. Dadalhin kita sa underground para matingnan ka ni boss. Okay? Tumahol lang ang babae. Nilapitan ni Rafael ang dalaga at binuhat. Isinandal ng dalaga ang ulo sa dibdib ng binata. Nang makarating sa kotse, ay inilapag ni Rafael ang dalaga sa front seat. Huwag kang makulit ha? Kausap ni Rafael sa dalaga bago pa andarin ang sasakyan niya. So, anong pangalan mo? Ba't ganyan ang itsura mo? Saglit na nilingon ni Rafael ang dalaga at nakatitig lamang ito sa kanya na para bang sinusuri ang itsura niya. Mukhang kailangan mo na ngang magamot, sabi ni Rafael at tumango-tango. Nang makarating sa underground, ay agad na binuksan ni Rafael ang pinto ng passenger seat. Tumalon pababa ang babae kaya nagmamadaling bumaba si Rafael at sinundan nito. Sandali! Tawag ni Rafael dito. Huminto ito sa pagtakbo at tumakbo pabalik kay Rafael. Napangiwi na lang siya nang dambahin siya ng dalaga. Sa sobrang lakas ng pagdamba nito ay nawalan siya ng balanse, kaya bumagsak siya sa sahig. Daing ni Rafael at napaubo. Mukhang ikaw pa yata yung papatay sa akin ah. Sakit ng likod ko. Rafael? Napalingon si Rafael sa boss niya. Anong ginagawa mo dito? Boss. Inalis ni Rafael ang dalaga sa ibabaw niya at napaupo siya. Nakita ko itong babae sa pugad ni Joker. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya pero para siyang aso kumilos. Sa'yo ko siya ipapaubaya, sabi ng boss ni Rafael. May aasikasuhin pa ako kaya bahala ka na dyan. Magrereklamo pa lang sana si Rafael pero nakaalis na agad ang boss niya. Napahinga siya ng malalim bago lingunin ang dalagang nasa gilid niya. Anong gagawin ko sa'yo? Tanong niya sa dalaga. Dumikit ito sa kanya at muling kumiskis.
Napailing si Rafael bago tumayo. Iuuwi muna kita, sabi niya sa dalaga. Mukhang kailangan mo rin ng paligo. Nangangamoy ka na. Nang makarating si Rafael sa bahay niya, ay agad niyang ipinaasikaso ang dalaga sa matandang katulong. Amuhin niyo siya manang, baka po kagatin din kayo. Doon po muna ako sa kwarto ko. Nagtungo si Rafael sa kwarto niya at naligo na rin. Kumapit kasi ang amoy ng dalaga sa kanya kaya amoy ewa na rin siya. Diyos mio! Gulat na sabi ni Rafael nang bumungad sa kanya ang dalaga nang makalabas siya ng kwarto. Bagong paligo ito at maayos tingnan. Nasuklayan na rin ang buhok at napatitig na lang si Rafael sa dalaga dahil namangha siya sa taglay nitong ganda. Ang ganda mo. Nakangiti at manghang sabi ni Rafael. Pinanlisikan siya ng mga mata ng dalaga at kinagat sa binti. Napamura na lang si Rafael sa kanyang isipan at napahinga ng malalim. Gutom ka na? Kakain na tayo, huwag ka na magalit. Humiwalay naman sa kanya ang dalaga. Naglakad si Rafael at agad naman na sumunod sa kanya ang babae. Naupo si Rafael sa upuan. Nang makitang hindi nakasunod ang dalaga, ay tumayo siya at nilapitan ito. Binuhat niya ang dalaga at inupo sa upuan. Naupo na rin si Rafael at nagsimulang kumuha ng pagkain. Ba't di ka pa kumakain? Tanong ni Rafael sa dalaga. Napakamot na lang siya sa ulo nang may ma-realize siya. Para nga pala itong aso ngayon kumilos. Nilagyan ni Rafael ng pagkain ang plato ng dalaga. Napangiwi na lamang siya nang gutom na gutom at parang asong kumain nito. Napahinga na lang siya ng malalim at nagsimula na lang din kumain. Mukhang kailangan kitang turuang mabuti. Nang matapos kumain, ay pinaasikaso ni Rafael ang dalaga sa kanyang katulong. Dumiretso naman ang binata sa kanyang kwarto para mamahinga. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanong ni Rafael sa sarili. Ipipikit na sana niya ang mga mata, kaya lang ay hindi natuloy nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at iniluwal ang dalaga. Ano na naman? Nakasimangot niyang tanong dito. Parang asong tumakbo ang dalaga sa kanya at sumampa sa kama. Pakiramdam ni Rafael ay namula ang kanyang muka nang dilaan ng dalaga ang kanyang pisngi. Hoy! Hindi mapigilan niyang singhal sa dalaga at bahagyang lumayo dito. Masyadong iligal yung ginagawa mo. Inosenteng, tiningnan lang siya ng dalaga. Ba't kasi sahan ka pa pinaubayan ni boss? Nakasimangot na tanong ni Rafael. Hindi na siya pinansin ng dalaga at pabaluktot na humiga ito ng kama. Napahinga ng malalim si Rafael at nahiga na lang din. Napatitig ito sa maamong mukha ng dalaga at napangiti na lang. Napansin niya ang kwintas na suot ng dalaga at maingat niya itong tiningnan. Rain. Basa ni Rafael sa nakasulat. Ito ba ang pangalan mo? Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang biglang umiyak si Rain. Tahan na. Nandito lang ako at hindi kita iiwan. Aniya, saka ito niyakap. Nakatulog si Rafael na yakap sa kanyang bisig ang dalaga. Nagising na lamang siya nang may maramdaman siyang dumidila sa kanyang muka. Anak ng tukneneng. Napabalikwas ng bangon si Rafael at napalayo sa dalaga. Alam mo bang bukod sa akin na may iba ka pang nagising? Napasapo na lamang si Rafael sa kanyang puson at sunod-sunod na huminga ng malalim. Gutom ka na? Tanong ni Rafael sa dalaga. Tumahol naman ito at gumulong-gulong sa kama. Kakain na tayo, huwag ka na magalit. Sabi niya dito. Naghilamos muna si Rafael bago lumabas. Inupo niya ang dalaga sa tabi at hindi niya nilagyan ng pagkain ng pinggan. Susubuan na lang kita. Kausap niya dito. Nagsandok siya sa kutsara
at itinapat ito sa bibig ng dalaga. Pasunggab naman niyong sinubo ng dalaga. Dahan-dahan, masusugatan ang bibig mo. Sumubo muna si Rafael bago muling sinubuan ng dalaga. Napangiti siya nang maingat ng kainin ni Rain ang sinubo niya. Madali ka naman palang turuan, sabi ni Rafael kay Rain. Nang matapos kumain, ay inutusan ni Rafael ang katulong para paliguan ng dalaga. Kaso, ayaw ni Rain at nag-aangil. Maliligo ka lang, malambing na sabi ni Rafael. Umingit si Rain at padambang tumalon sa binata. Mabilis naman itong sinapon ni Rafael. Mamaya na lang, aamuhin ko muna, sabi ni Rafael sa katulong bago maupo. Bakit sinumpong ka? Naglalambing na kiniskis ng dalaga ang kanyang sarili sa binata. Ow! Daing ni Rafael nang kagatin siya ni Rain sa braso. Galit ka na naman ba? Hindi alam ni Rafael kung gaano katagal niyang inamo ang dalaga bago niya ito mapapayag sumama sa katulong para maligo. Kumusta yung babae? Tanong ng boss niya mula sa kabilang linya. Okay naman. Kukuhanin niyo na ba siya? Oo sana. Pero yung tono mo parang ayaw mo siya ibigay, kaya sayo muna. Sagot ng kanyang boss. Kapag nagka-problema at medyo umayos na siya, dalhin mo lang siya dito. Okay. Sagot ni Rafael at pinatay ang tawag. Hinintay ni Rafael ang dalaga sa sala at maya-maya nga lang ay may dumamba sa kanya. Ang hyper mo? Natatawang sabi ni Rafael at hinimas ang ulo ng dalaga. Mamaya, gutom ka na naman, tas kakagatin mo na naman ako. Tumahol lang si Rain bago pumikit. Hinayaan lang niya si Rafael na hinihimas ang ulo niya. Nasa ganoong posisyon sila nang bigla na lang sumulpot ang isang babae. What's the meaning of this? Kunot noong tanong ng dalaga kay Rafael. Akala ko ba ako lang ang girl mo for this month? Wala akong sinabing ganyan. Monique, I already told you na ayoko magsettle sa'yo. Pero may nangyari sa atin. Maktol ng babae. Lah, ilusyonada ka? Hindi nga kita hinalikan kahit isang beses eh. Nakangiwing sabi ni Rafael sa dalaga. Naalimpungatan bigla si Rain. Agad nitong inangilan ng babaeng pumasok at patalong bumaba. Baliw yata ang babae mo ngayon, aray! Biglang kinagat ni Rain ang kamay ng babae. Ano ba? Masakit! Bitawan mo ko! Tama na, Rain. Nilapitan ni Rafael si Rain at inilayo sa babae. Monique, umalis ka na. Babalikan kita, baliw ka. Singhal ni Monique kay Rain bago siya umalis. Rain, masama ang basta-basta nananakit, sabi ni Rafael. Inangilan siya ni Rain bago ito umakyat sa second floor. Napahinga ng malalim si Rafael at napailing na lang. Mukhang nagtampo sa kanya ang dalaga. Dok! Tumayo si Rafael para salubungin ang magiging doktor ng dalagang si Rain. Nag-decide ang binatang patingnan ng dalaga sa isang psychologist para maging maayos ang lagay nito. Mr. Montemayor, kinamayan siya ng doktor. Nasa na magiging pasyente ko? Nandun sa kwarto. Ikaw nang bahala, Dok. Hindi ko makausap ngayon, mukha kasing galit sa akin. Natawa naman ang doktor bago tumango. Nagtungo ang doktor sa kwarto kung nasan si Rain. Si Rafael naman ay naupo lang sa sofa at nag-cellphone. Ilang araw na siyang hindi pinapansin ng dalaga. Mukhang nagtampo ito noong pinagsabihan niya ito. Paano ko kaya susuyuin si Rain? Tanong ni Rafael sa sarili. Teka, ba't ko naman siya susuyuin? 5 oras at lumabas na ang doktor at si Rain. Rain! Tumayo si Rafael at nilapitan ng dalaga. Akmang hahawakan niya ito pero lumayo ito at umirap sa kanya. Anak ng hotdog naman. Napakamot na lang si Rafael sa ulo niya
bago binalingan ng doktor na natatawa sa kanya. Kumusta naman ang session niyo? Nakakaintindi naman siya at sumusunod sa mga sinasabi ko. Sagot ng babaeng doktor. Sa pagsasalita niya at pagtayo, kailangan nating maghintay ng progress dahil mukhang mahabang taon siyang ikinulong. Tumango-tango ang binata at binalingan ng tingin si Rain. Napangiwi na lang siya nang irapan siya nito. Mukhang mahaba-habang suyuan na magaganap. Una na ako, sabi ng babaeng doktor. Umalis na ang doktor kaya naiwan ang dalawa. Rain, anong gusto mong gawin ko? Huwag ka na kasing magalit. Muli siyang inangilan ni Rain bago siya tinalunan. Bumagsak silang dalawa sa carpet. Napaubo na lang si Rafael at napangiwi nang kagatin siya ni Rain sa pisngi. Masakit na Rain, tama na please, sabi ni Rafael at hinimas ang ulo ng dalaga. Kumalma naman si Rain at dinilaan ang kanyang muka. Pinatitigas mo na naman ang hindi dapat patigasin. Natatawang sabi ni Rafael at umupo. Bati na tayo? Hindi ka nagalit sa akin? Kinaskas lang ni Rain ang katawan sa binata. Napangiti naman si Rafael at tumayo habang buhat ito. Anong gusto mong gawin? Oo nga pala, hindi ka nga pala nakakasagot. Alam ko na, tuturuan na lang kitang tumayo. Ibinaba niya ang dalaga sa lapag at hinawakan sa kamay. Dahan-dahan niya itong itinayo. Medyo umiingit ang dalaga dahil nasasaktan ito. Hakbang mo yung isang paa mo, sabi ni Rafael. Tila nakaintindi naman si Rain na tumakbang. Napangiti si Rafael at umatras para makahakbang ulit ang dalaga. Ang galing mo! Masayang sabi niya. Nang makasampung hakbang ang dalaga, ay tinigilan na niya dahil nasasaktan ito tuwing magagalaw ang kanyang tuhod. I'm so proud of you, nakangiting sabi ni Rafael at ginulo pa ang buhok ng dalaga. Kumapit naman sa kanya si Rain. Ang ngiti ni Rafael ay unti-unting napawi nang dilaan ni Rain ang kanyang labi. What the? Napalayo siya sa dalaga nang sumaludo ang kaibigan niya. Rain, ikaw talagang magiging katapusan ko rito sa mundo. Inosenteng tumingin lang sa kanya si Rain at kumurap-kurap. Napailing-iling si Rafael. Sila manang muna ang bahala sa'yo. May aasikasuhin lang ako saglit. Ginulo ni Rafael ang buhok ng dalaga bago ito talikuran. Palabas pa lang siya ng pinto nang may sumampa sa kanyang likuran. Teka, hindi ka pwedeng sumama. Dito ka lang. Ayaw. Tila natuod si Rafael na magsalita si Rain. Ayaw, iwan. Anak ng hotdog. Gulat na sambit ni Rafael. Ibinaba niya ang dalagang nakapasan sa kanyang likuran at hinarap ito. Mas lalo siyang nagulat dahil nakatayo na ito. Ayaw, iwan? Biglang umiyak si Rain na ikinataranta ni Rafael. Mama, Papa, iwan ako. Kuya, saktan ako. Hinila ni Rafael ang dalaga at niyakap. Shh! Hindi kita iiwan. Tumahan ka na. Takot ako. Iyak na sambit ni Rain at humigpit ang yakap kay Rafael. Sorry. Shh! Okay lang yun. Huwag kang matakot dahil nandito na ako para protektahan ka. Malambing na saad ni Rafael. Tumahan ka na. Tumango lang si Rain at pinigilan na ang kanyang pag-iyak. Humiwalay sa yakap ang dalaga at pinunasan ang kanyang muka gamit ang t-shirt na suot ni Rafael. Kailan ka pa nakapagsasalita at nakakatayo? Medyo matagal na. Bago mo pa ako makita, marunong na ako. Yung isang tauhan ni Joker ay mabait sa akin at tinuturuan ako.
Di ko lang pinakita sa'yo dahil natatakot ako. Tumango si Rafael at ngumiti. Naiintindihan ko. Ang mahalaga ay naiintindihan mo ko. Sorry. Okay lang. Sagot ni Rafael sa dalaga. Ayos ka na ngayon? Kumalma ka na? Tumango si Rain. Pero sama ako. Ayaw ko mag-isa. Ayaw kong wala ikaw sa tabi ko. Ngumiti si Rafael at nilapitan ng dalaga. Pinagsiklop ni Rafael ang kamay nilang dalawa ni Rain. Hindi na ako magtatrabaho, igagala na lang kita. Ano bang gusto mong lugar? Yung matao o hindi? Dagat. Gusto ko sa dagat. Favorite namin nila mama at papa yung dagat. Tumango-tango si Rafael. Sige, pupunta tayong dagat para ma-relax ka at gumaan na rin ang pakiramdam mo. Lumabas ang dalawa ng bahay at dumiretso sa kotse. Inayos muna ni Rafael ang seatbelt niya at ng dalaga bago niya paandarin ang sasakyan. Gusto ko, ikaw lang kasama ko. Biglang sabi ni Rain sa binata. Mabait ka. Ayokong sumama sa iba kasi baka sasaktan nila ako. Ngumiti si Rafael. Ako nang makakasama mo. Hindi na kita ibibigay sa iba para walang makasakit sa'yo. Ako nang makakasama mo habang buhay. Ngumiti si Rain na ikinakabog ng dibdib ni Rafael. Pakiramdam ni Rafael ay bigla siyang kinilig dahil sa ngiti ng dalaga. Dumaan muna ang dalawa sa drive-thru para may kakainin sila habang nasa biyahe. Masarap, sabi ni Rain habang kinakain yung burger. Punong-puno ang bibig ng dalaga. Dahan-dahan, baka mabulunan ka niyan. Ngumiti lang si Rain at itinapat ang burger sa bibig niya. Nakangiting kumagat naman doon si Rafael. Ilang oras pa ay nakarating na sila sa rest house ni Rafael na nasa tabing dagat. Mabilis na bumaba si Rain at tumakbo patungong dagat. Agad namang sumunod si Rafael. Maayos na pakiramdam mo? Naupo si Rain sa tubig at nilaro-laro ito. Maayos na. Ang bait mo talaga. Salamat sa'yo. Rain, hindi ka na makakanamdam ng lungkot simula ngayon. Nandito lang ako sa tabi mo at pasasayahin kita. Buong pusong sabi ni Rafael sa dalaga. Hindi rin kita iiwan. Sabi ni Rain at sinabuyan siya ng tubig. Natawa naman si Rafael at ginantihan ng dalaga. Nagtampisaw at nagharutan ng dalawa sa tubig at nang matapos sila ay pumasok na sila sa bahay ni Rafael. Magbihis ka na, sabi ni Rafael at inabutan ng damit ang dalaga. Wala akong damit pang babae kaya yan muna isuot mo. Walang bra? Nahihiyang tanong ng dalaga. Wala, okay lang yun, di naman mahahalata yan. Tsaka behave lang ako sa'yo, promise. Tumango si Rain at pumasok sa banyo para maglinis at magbihis. Nagbihis naman si Rafael at dumiretso sa sala para umorder ng pagkain nila ni Rain. Wala kasing stocks ang binata kaya wala rin silang lulutuin. Nang makalabas si Rain ay agad pinatabi ni Rafael ito sa kanya. Tumabi naman ang dalaga. Nag-order na lang ako ng food dahil wala akong stocks. Okay lang ba sa'yo yun? Oo, basta gusto ko ng pagkain. Nanood ang dalawa habang naghihintay. Nang dumating ang in-order ni Rafael ay nagsimula ng kumain ang dalawa. Rain, tatanungin ka ng boss ko tungkol sa mga nangyari. Handa ka na bang humarap sa kanya? Tanong ni Rafael. Huwag kang mag-alala. Mabait ang boss ko at hindi ka sasaktan. Nandoon ka, di ba?
Tanong ni Rain at tumango naman si Rafael. Basta nandun ka, okay lang sa akin. Napangiti si Rafael. Pinakikilig mo naman ako? Feeling ko tuloy ang pogi-pogi ko na kasi ayaw mo mawala ako sa paningin mo. Pogi ka naman, crush nga kita eh. Tumibok ng mabilis ang puso ni Rafael dahil sa sinabi ng dalaga. Totoo? Kung ganun, ika-crush back na kita. Baka kasi sabihin mo masamang tao ako kapag hindi kita kinrush back. Mahangin ka rin pala? Sabi ni Rain at humagikgik. Pero ayos lang yun. Hindi naman halata sa mukha mo. Huwag ka lang magsasalita. Medyo straightforward ka, no? Ikain na nga lang natin to. Baka mapansin mo pa yung kayabangan ko. Nang matapos sa pagkain, ay iniligpit nila ang pinagkainan bago dumiretso sa kwarto. Pakiramdam ni Rafael ay hindi siya makahinga nang yakapin siya ni Rain at sumiksik ito sa kanya. Natatakot ako. Gusto kitang kayakap. Okay lang sa akin, Rain. Handa akong tiisin ang sakit ng puson ko. Mawala lang ang takot mo. Iba talaga ang epekto ng dalaga sa binata. Kaya pakiramdam ni Rafael ay nakilala na niya ang babaeng kanyang magiging katapat. Anong gusto mong flavor? Itinuro ni Rain ang chocolate flavor at strawberry flavor ng ice cream. Hindi pa rin bumabalik ng Manila ang dalawa dahil ini-enjoy nila ang moment nila sa rest house ni Rafael. Isang vanilla tas chocolate strawberry. Sabi ni Rafael sa cashier, "Coming up, sir. Maupupo muna kayo habang naghihintay." Nagbayad muna si Rafael bago sila maupo ni Rain. Kailan tayo uuwi? Tanong ni Rain sa binata. Kinuha ni Rafael ang kamay ng dalaga at pinaglaruan nito. Baka bukas, mag-enjoy muna tayo dahil feeling ko magiging busy ako. Gusto kong makita si Kuya Joker. Bahagyang natigilan si Rafael dahil sa sinabi ni Rain. Gusto ko siyang makausap. Baka matakot ka. Umiling si Rain. Hindi ako sasaktan ni Kuya Joker. Ikinulong niya lang ako pero hindi niya ako sinasaktan. Love ako ni Kuya Joker. But he still hurt you emotionally. Sabi ni Rafael sa dalaga. He imprisoned you. Pinagkait niya sa iyo ang mundo na matagal ng panahon. Gusto niya lang akong protektahan. Napatigil ang seryosong usapan nila nang dumating yung ice cream na in-order nila. Nagsimula na silang kumain at iniba na rin ni Rafael ang usapan para wala nang maganap na ilangan. Pahingi ako, sabi ni Rain sa binata. Iniabot ni Rafael ang ice cream sa dalaga at kumuha naman si Rain. Ganoon din ang ginawa ni Rafael sa pagkain ng dalaga. Nang matapos silang kumain ay umalis na sila doon at napiling magpunta sa mall. Rafael, gusto ko doon. Gusto ko maglaro doon. Tara. Sabi ni Rafael at tinawakan ng kamay ng dalaga. Lumapit ang dalawa sa staff na nag-asikaso ng payment. Miss, isa nga para sa kasama ko. Nakangiting tumango ang staff at inasikaso ang tiket ng dalaga. Nang maayos na ay pumasok na sa loob si Rain at nagsimulang maglaro. Si Rafael naman ay umupo sa waiting area habang binivideohan si Rain. Sir, girlfriend niyo po? Hindi pa sa ngayon, pero hindi ko na siya pakakawalan. Napangiti ang babaeng staff. Bilib po ako sa inyo, sir. Kasi suportado niyo ang babaeng mahal niyo. Alam niyo po, ang dami ng babaeng gustong maglaro dyan kaso yung boyfriend nila kinakahiya sila. Sa kabilang banda naman ay nawala ang ngiti at excitement ni Rain nang makita si Rafael na nakangiting kausap ang staff. Nag-slide pababa si Rain bago nakangusong lumapit sa binatang si Rafael. Yumakap siya rito na ikinatawa ng binata. Mukhang nagselos po, sir. Stay strong po sa inyong dalawa. Umalis na ang dalawa doon. Hindi na bumitaw pa si Rain sa binata dahil natatakot siya na baka sumama ito sa magagandang babaeng nasa salubong nila.
Kanina ka patahimik. May problema ba? Naisip ko kasi baka sumama ka sa mga babaeng magandang nakakasalubong natin. Napaseryoso ang mukha ni Rafael. Sa tingin mo ba iiwan kita para sa kanila? Hindi ko gagawin yun, Rain. Ikaw lang ang babaeng gusto kong samahan sa habang buhay. Hindi kita iiwan at ipagpapalit kahit ano pang mangyari. Totoo? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Rain at tumango naman si Rafael. Salamat Sobrang thank you kasi kahit di tayo magkaano-ano palagi kang nandyan para sa akin. 'Di ba sabi ko naman sa yung ika-crush ba kita? Ibig sabihin nun, cargo na kita. At dapat, naalagaan na talaga kita. Ganun ba yun? Ibig sabihin ay dapat alagaan na rin kita habang buhay? Sabi ni Rain at tumango-tango. Sige, dahil crush kita, cargo na kita at dapat alagaan habang buhay. Natawa si Rafael at napailing na lang. Nang dumating na ang kanilang pagkain, ay nagsimula ng kumain ng dalawa. Pagkatapos silang kumain, ay namili na lang sila ng gamit bago bumalik sa rest house ni Rafael. Sumalampak si Rafael sa sofa at umibabaw naman sa kanya si Rain at yumakap sa kanya. You're so clingy. Ang komportable kasi sa pakiramdam kapag yakap kita. At saka laki ng muscle mo. Sarap gawing unan. Hindi lang muscle ang malaki sa akin. Malisyosong sabi ni Rafael at humagikgik. Natulog ang dalawa ng magkayakap. Nang magising sila, ay agad silang bumalik sa Manila dahil tumawag ang ate ni Rafael at sinabing umuwi ito sa kanilang bahay. Huwag mong pansinin mamaya ang sinasabi ng ate ha. Medyo may sira kasi ang ulo ng kapatid ko at kung minsan kung ano-ano sinasabi. Tumango si Rain. Gabi na nang makabalik ang dalawa sa Maynila. Rafael! Napapikit na lang ang binata na marinig ang matinis na sigaw ng kanyang nakatatandang kapatid. Saan ka na naman ang galing? Ano, nang babae ka na naman? Sinasabi ko sa iyong lalaki ka. Kapag puro panganay ang pamangkin ko sa'yo, babarilin ko yung dragon mong alaga. Oh, sino yung kasama mo? Maganda. Ate, kaya ayaw kitang umuwi eh. Hindi na nga ako babaero. Talaga ba? Kaya pala nung nilinis ko yung kwarto mo ngayon ay puro kondom. Sagot ng ate ni Rafael. So, sino nga yung kasama mo? Si Rain. Sagot ni Rafael. Crush po ako ni Rafael. Ako po si Rain. Lumaki ang ngiti ng ate ni Rafael bago lapitan si Rain at hawakan sa kamay. Nagluto ako para sa'yo. Nakangiting sabi ng ate ni Rafael sa dalaga. Isa akong chef. Siguradong magugustuhan mo ang luto ko. Si Rafael po. Pabayaan mo yung kapatid kong yan. Halika na at baka lumamig pa ang niluto ko. Ate Rufa, akin yan si Rain. Huwag mong suluhin si Rain. Akin siya. Pagmamaktol ni Rafael. Hihiramin ko lang. Masungit na sagot ng kanyang ate. Kumain ka ng marami, Rain. Salamat po. Sagot ni Rain at nagsimulang kumain. Wow, masarap po talaga yung luto nyo. Sabi sa'yo eh. Nakangiting sagot ng ate ni Rafael. Oo nga pala, kamusta ang vacation nyo ni Rafael? Anong ginawa nyo dun sa rest house niya? Ate, huwag kang ang chismosa. Rain, huwag mo nang pansinin yung baliw na yan. Kumain po kami at namasyal. Palagi rin po kami magkayakap kasi gusto ko yung muscle ni Rafael. Tapos po, palagi akong sinusuyo ni Rafael kasi mabilis ako magtampo. Sigurado na akong bagong buhay na yung kapatid ko. Nakangiting, sabi ng ate ni Rafael sa kanya. Hindi ko akalaing makakatagpo siya ng katapat niya. Alam mo ba, palagi kong sinusuntok yan kasi babaero. Biruin mo, naawat lang sa pag-ihis sa kama nung 13 anyos tas grabe mong babae. Ate!
Inis na sabi ni Rafael at sumimangot. Magkaaway na naman ba kayo ni kuya at ako na naman ang trip mo? Wala akong naririnig, Rafael. Sagot ng kapatid ng binata. At saka ano bang sinasabi mo? Wala kang kuya. Sus, pang 50 break nyo na to. Umuwi ka na lang ulit sa inyo kaysa dito ka nang gugulo. Manahimik ka at baka masaksakitan ng tinidor sa bibig. Banta ng ate niya. Natawa naman si Rain habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang magkapatid. Ang cute niyo po. Komento ni Rain at ngumiti. Alam ko namang kahit magkaaway kayo, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Hindi ko mahal ang ampo na yan. Nakasimangot na sabi ng kapatid ni Rafael. Napulot lang namin yan sa tain ng kambing. Naawa sila mami kaya pinulot siya. Wow! Hiyang-hiya ah. Ikaw ang ampon sa ating dalawa. Pinulot ka lang ni mami sa basurahan dahil sobrang awa niya sa'yo. Paano mo nalaman? For your information, hindi ka pa ginagawa ng pinanganak na ako. Sagot ng kapatid ni Rafael. Shut up na, Rafael. Itatabi ko tong si Rain sa akin kapag hindi ka tumahimik. Napasimangot lamang si Rafael at tumahimik na. Kapag sinabi kasi ng ate niya ay ginagawa talaga nito. Nang matapos silang kumain, si Rafael ang pinaghugas ng kanyang ate. Wala namang nagawa si Rafael kundi ang sumunod dahil ginamit ng kanyang ate bilang armas ang dalagang si Rain. So, paano kayo nagkakilala ni Rafael? Niligtas po ako ni Rafael. Tinulungan niya po ako at pinatuloy sa bahay niya. Napatango si Rufa. Ano namang status niyong dalawa? Crush po namin ang isa't isa. Sabi ko po kay Rafael, crush ko siya. Tapos sabi niya rin sa akin, crush niya ako. Aalagaan niya daw po ako habang buhay at hindi iiwan. Alam mo, I'm so thankful na dumating ka sa buhay ni Rafael. Tumino na kasi siya at mukhang may plano ng mag-settle. Sabi ni Rufa at hinawakan ng kamay ni Rain. Rain, looking forward ako maging sister-in-law ka. Sa dami ng mga babaeng nakita kong kasama ni Rafael, sa'yo lang talaga magaan ang loob ko. Natatakot nga po ako na baka iwan ako ni Rafael, pero nag-promise po siya sa akin na ako lang daw po mag-isa sa buhay niya. Mabait ka rin po at gusto ko maging ate ka. No problem. Sagot ni Rufa sa dalaga. Tapos na ako. Ate, siguro naman ay pwede mo na kaming iwan ni Rain. Don't worry, aalis na talaga ako. Uuwi na ako dahil tapos na akong magalit kay Lyndon. Baliw ka talaga. Bulong ni Rafael at napailing. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ka dahil pagkasyunga ka pa naman. Coming from the most stupid man in the world. See you ulit, Rain. Sa susunod na pagkikita natin ay tuturuan na kitang magluto at dadalhin ko na ang baby ko para magkakilala kayo. Bumeso muna si Rufa kay Rain bago siya tuluyang umalis. May baby na pala ang ate mo? Hindi halata sa katawan niya. Oo, 2 years old na yung baby niya, pero isip bata pa rin. Ang liit-liit pero ang taas ng pride. Ang bait ng ate mo. Sabi niya, alagaan daw kita at huwag saktan. Tiwala naman ako sa iyong hindi mo ako sasaktan. Sagot ni Rafael sa dalaga. Kapag kasi iniwan mo ako, wala ka ng muscle na hihigaan. Aba, limited itong muscle ko. Tanging si Rafael lang ang meron nito. Napahagik-gik si Rain. Dapat ako lang din hihiga sa muscles mo dahil babarilin ko yung alaga mo. Wow, tumatapang ka na. Hinalikan ni Rafael ang ulo ni Rain. Huwag mong barilin to. Ito ang magiging source para magkaroon tayo ng mini-me version natin. Okay lang ba? Tanong ni Rain sa binata habang pinapagpag ang suot niyang puting dress. Ang ganda mo talaga. Nakangiting sabi ni Rafael. Huyo ngayon sa akin yung mga kaibigan kong palagi akong iniinggit at ginagawang third wheel. Umalis na sila at nagtungo kila Dan. Birthday ng kaibigan ni Rafael, dahil ito ang pinakamalapit sa kanya, ay kailangan niyang pumunta.
Dan! Tawag ni Rafael sa kaibigan na makita ito. Aba, nadagdagan na naman ang edad mo. At kagwapuhan, sagot ni Dan at tumingin sa kasama ng kaibigan. Siya na ba yung sinasabi mo? Oo. Nakangiting sagot ni Rafael. Takot sa pangit yan, kaya huwag kang magtaka kung matakot siya sa'yo. Kung takot sa pangit yan, ba't hindi natakot sa'yo? Pambabara ni Samantha kay Rafael. Huwag kang epal. Singhal ni Rafael sa babae. Pagsabihan mo yung asawa mo itatali ko yan. Inirapan lang ni Samantha si Rafael bago nito nilapitan si Rain. Hello Rain, tara doon tayo sa loob. Hindi ko hahayaang sumama siya sa jablong tulad mo. Nakasimangot na sabi ni Rafael. Wala ka nang magagawa. Ngumisi si Samantha bago hilahin si Rain papasok sa loob ng bahay. Hello everyone! Nandito na ang babaeng nakapagpatiklop sa abnormal na si Rafael. Hello Rain! Bati sa kanya ni Ria. Ako si Ria. Ako naman si Laika. Hello! Ngumiti si Rain at kumaway sa kanila. Masaya akong makilala kayo. Masaya rin kami makilala ka. Sagot ni Samantha. Maupo ka na dyan at ikukuha kita ng pagkain mo. Naupo si Rain at si Samantha naman ay kinuha na ng pagkain ng dalaga. Nang mailapag ni Samantha ang pagkain ni Rain, ay nagsimula na itong kumain. Kumusta naman kayo ni Rafael? Usisan ni Laika sa dalagang kumakain. Mabait si Rafael. Palagi niya akong binibili ng gusto ko at palagi niya akong niyayakap. Napangisi ang tatlong kababaihan at nagtinginan sa isa't isa. Buti naman at nakatagpo na ng babae itong si Rafael. Bitter yan dati. Sabi ni Ria at natawa. Kung alam mo lang kung gaano ka-bitter si Rafael, baka hindi mo kayanin. Sinabi rin niya ng ate niya. Natatawang sabi ni Rain. Masaya ako dahil may mababait na kaibigan si Rafael. Siya lang talaga ang masama ang ugali. Biro ni Ria na ikinatawa nila. Nang matapos kumain, ay nagtungo sila sa mga kalalakihan na nagiinuman sa pool area. Nabusog ka ba? Tanong ni Rafael kay Rain. Tumango si Rain. Ikaw, kumain ka na ba? Masamang mag-inom ng alak na hindi pa kumakain. Katatapos ko lang din kumain. Ano, siniraan din ba ako nila Samantha sa'yo? Huwag kang maniniwala sa mga yan. Gwapo kasi ako kaya mga naiinggit. Palakasan talaga ng apog tapos si Rafael ang kalaban? Nakangawing sabi ni Laika. Sarap mong sampalin dahil sa kayabangan mo. Alam nyo, masyado na akong aping-api sa lugar na to. Buti na lang talaga, mabait ang Rain ko, kaya okay na ako agad. Mabait ka rin kasi. Tugon ni Rain at hinaplos ang pisngi ng binata. Super bait mo, kaya nga crush kita eh. Kinikilig si Itlog. Tumatawang sabi ni Acer at binato ng yelo si Rafael. Kailan lang nandidiri ka pa kapag kinikilig sa amin. Tas ngayon, mas grabe ka pa pala kiligin. Sabi naman ni Inigo. Hay, kung sino pa talagang bitter, sila pa talagang nakakatakot. Shut up. Sita sa kanila ni Rafael at umirap. Saglit pang nagtagal si Rafael at Rain kina Dan bago sila nagdesisyong umuwi. Nahihilo ako, sabi ni Rafael at humiga. Rain ko, nahihilo si baby Rafael mo. Ang dami mo kasing ininom. Inayos ni Rain ang pagkakahiga at inalis ang suot itong sapatos. Gusto mo ng tubig? Hug po. Parang bata na sabi ni Rafael at binuka ang mga braso. Ngumiti naman si Rain at muling umibabaw sa binata at niyakap ito. Matulog ka na. Magpahinga ka para pagising mo hindi ka na nahihilo. Nag-angat ng tingin si Rain sa mukha ng binata. Ngumiti si Rafael at hinalikan si Rain sa labi.
Thank you sa pagdating sa buhay ko. Thank you, crush. Thank you rin. Tugon ni Rain at hinalikan ng binata. Tumugon naman si Rafael hanggang sa pareho na lang nila namalayan na inuungol na nila ang pangalan ng isa't isa. Pahinga ka na. Malambing na sabi ni Rafael at hinalikan ng noo ng dalaga. Magkayakap silang natulog na tanging kumot lang ang takip sa katawan. Nang magising si Rain ay masakit ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang balakang at ibaba. Rafael, ang sakit ng katawan ko. Ayokong tumayo, gusto ko lang matulog. Nabigla yata kita. Nahihiyang sabi ni Rafael. Pahinga ka lang, akong bahala sa'yo. Aalagaan kita. Umungol lang si Rain at sumiksik sa leeg ng binata. Natawa naman si Rafael at niyakap pabalik ang dalaga. Pupunta tayo sa underground kapag ayos ka na. Pupuntahan natin ang Kuya Joker mo. Magkikita na kayo. Talaga? Masayang tanong ni Rain sa binata. Thank you so much, Rafael. Anything for you, my love. Sagot ni Rafael at muling hinalikan ang noo ng dalaga. Are you okay? Alalang tanong ng binata sa dalaga. Kung ayaw mong tumuloy, pwede pang next time. Ngumiti si Rain at umiling. Gusto mong bumalik na lang tayo? Ayos lang ako. Hintayin mo na lang ako dito sa labas. Magiging okay lang ako. Okay, kapag may nangyaring hindi maganda, sumigaw ka lang. Nasa labas lang ako Ngumiti si Rain sa binata at tumango. Pumasok si Rain sa loob ng prison ng underground nila Rafael. Nakaramdam siya ng takot nang makita ang iba pang nakakulong doon, pero tinatagan niya ang kanyang loob. May 30 minutes ka, sabi ng bantay at inilagay ang isang upuan sa harapan ng isang selda. Hindi ko pwedeng buksan ang selda ni Joker dahil baka may hindi siya magandang gawin. Tumango si Rain at naupo. Lumabas ang bantay kaya naiwan si Rain. Kuya Joker? Utal na tawag ni Rain sa lalaking nakayuko. Nagangat ng tingin ng lalaki at lumingon sa kanyang gawi. Nanlaki ang mga mata ni Joker at lumapit sa bakal na rehas. Kuya Joker. Nilusot ni Rain ang dalawang kamay sa rehas at sinapo ang muka ng kapatid. Ang payat mo. Hindi ka ba kumakain? Ayaw mo sa balbas pero ang haba na ng balbas mo. Hindi ka ba nila inaalagaan dito? Rain. Naiiyak na hinawakan ni Joker ang kamay ng kapatid na nakasapo sa kanyang muka. Kinuha ka nila sa taguan mo? Tumakas ka na, Rain, dahil gagamitin ka nila laban sa akin. Rain, ayoko mapahamak ka. Kuya Joker, mabait yung nakakuha sa akin. Kilala mo si Rafael? Sa kanya ako nakatira ngayon. Ngumiti si Rain. Kuya, hindi naman lahat ng tao ay masama kagaya ng sabi nila mama. May mga tao mababait pa rin at handang tumulong ng bukal sa loob. Kuya, sorry to say this pero mas maayos ako ngayon. Malaya ako at nagagawa ko ang mga gusto ko ngayon. Hindi kagaya nung ikinulong mo ko. Rain, yung mga kaibigan ni Rafael, sobrang bait lalo na si Dan. Kahit pa may nagawang masama ang kadugo ko sa kanya ay ni minsan, hindi niya ako itinuring na kaaway. Kuya, miss na kita. Kaya sana magpakabait ka na para makalabas ka agad. Kakausapin ko si Rafael kasi gusto ulit kita makabanding. Ngumiti si Joker at pinunasan ang luha ng kapatid. Sa nakikita ko ngayon, mukhang masaya ka talaga. Patawarin mo ko kung pinagkait ko sa iyo ang mundo Ikaw na lang kasi ang meron ako. At baka ikamatay ko kung pati ikaw ay mawala. Rain, kapag nakalaya si kuya, ibabawi ako sa iyo. Magbabago ako para sa iyo. Ibibigay ni kuya ang mga hindi niya naibigay sa iyo. Nagyakapan ng dalawa at hindi alintana ang rehas na nakapagitan sa kanila.
Kapag sinaktan ka ni Rafael, tatakas ako rito at gigilitan ko siya ng leeg. Sabi ni Joker at humiwalay sa yakap. Lagi mo akong dadalawin ha. Siyempre dapat may milk tea. Noted, kuya. Kinindatan ni Rain ang kapatid. Ilang minuto lang ay nagpaalam na ang dalaga sa kanyang kuya. Pakiramdam ni Rain ay mas lalong gumaan ang kanyang pakiramdam ngayong nakapag-usap na sila dalawa. Kumusta? Salubong agad sa kanya ng binatang si Rafael. Umiyak ka? Bakit? Inaway ka ba ni Joker? Gusto mo sugurin ko siya? Okay kami ni kuya. Sabi ni kuya pala, kapag sinaktan mo ko, tataka siya para balikan ka. Natawa si Rafael, as if kaya kitang saktan. Lumabas ang dalawa sa underground at dumiretso sa kotse ni Rafael. Rafael, pwede mo ba akong tulungang mapalaya agad si Kuya Joker? Wala naman kasi siyang kasalanan. Gusto ko kasi siyang makasama. Susubukan ko. Sagot ni Rafael sa dalaga. Pero bago mangyari yon, imomonitor muna siya. Hindi kasi siya pwedeng palabasin agad. Imomonitor muna namin ang behavior niya. Ngumiti si Rain at tumango. Thank you so much. Anything for you. Sagot ni Rafael at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nang makarating sa bahay si Rafael, ay agad pumasok ang dalawa sa loob. Napasimangot ang binata nang makita ulit ang kanyang ate. Ano na namang ginagawa mo dito? Trip lang namin manggulo ng kuya mo. Sagot ni Rufa bago tumayo habang buhat ng kanyang anak. Nasa kusina ang kuya mo at nagluluto ng lunch natin. Saan pala kayo galing? Sa underground. Sagot ni Rafael at kinuha ang pamangkin sa kanyang ate. Taba-ching-ching si Nia na. Huwag mong batiin at baka hindi na naman magkakain. Sagot ni Rufa at umangkla kay Rain. Kumusta, Rain? Masyado kitang na-miss. Maayos naman po ako. Mas lalo po kayong gumanda ngayon. Nagpagupit po kayo? Oo. Gusto mong gupitan din kita? Umiling si Rain. Ayoko po muna. Gusto ko pa pong pahabain tong buhok ko. Mahal! Lumabas ang asawa ni Rufus mula sa kusina. Luto na yung niluto ko. Naghain na rin ako. Humiwalay si Rufus sa dalagang si Rain at nilapitan ang kanyang asawa. Pogi, no? Siya ang Kuya Trevor mo. Hello po. Bati ni Rain sa asawa ni Rufa. Ako po si Rain. Ikaw yung palaging bukang bibig ni Rufa. Ikaw raw yung babaeng nakapagpaamo kay Rafael. Sabi ni Trevor. Tara na, kumain na tayo. Nagtungo na sila sa dining at nagsimulang kumain. Masarap ka pa rin magluto, Kuya Trevor. Sabi ni Rafael. Kaya nga mas lalo akong minamahal ng ate mo eh. Mag-aral ka na rin magluto para naman mas lalo kang mahalin ni Rain. Marunong po magluto si Rafael. Masarap din po siyang magluto at palagi niya ako nilulutuan. Ako nga po yung hindi marunong magluto eh. Tuturuan kita, huwag kang mag-alala. At saka ayos lang sa akin kung ako palagi ang magluluto. Ayaw ko ng ganun. Sabi ni Ria, dapat marunong ako magluto kahit paano. Paano raw kapag nagkaanak tayo? Sinong magluluto? Nasa work ka nun kaya hindi ikaw ang pwedeng magluto. Lumitaw ang isang ngiti sa labi ng binata dahil sa sinabi ni Rain. So, nasa face ka na rin na iniisip mo magkakaroon tayo ng pamilya dalawa? Akala ko ako lang. Diba sabi ko sa'yo, ako ang makakasama mo habang buhay? Hinawakan ni Rain ang kamay ng binata. Huwag kang mag-alala, magiging mabuting asawa ko at ina ng mga anak mo. Tama na. Nasapo ni Rafael ang kanyang dibdib na may malakas ng kabog. Pakiramdam ko ay mahihimatay na ako sa sobrang kilig. Ayan, lumitaw na rin ang kabaklaan mo. Hay,
Totoo ngang alam mo na ang salitang pagmamahal. I'm so proud of you, brother, dahil marunong ka na makontento sa isa at alam mo na ang salitang pag-ibig. Epal ka talaga. Inirapan ni Rafael ang kanyang kapatid. Nang matapos kumain, ay hinila ni Rafael si Rain paalis sa kusina dahil siguradong uutusan si Rafael ng kanyang ate. Nasa baba pa sila, ate. Sabi ni Rain sa binata. Pabayaan mo sila. Baka bukas pa umalis sila, ate. Ganyan yan kapag umuwi dito sa akin. Ang bad mo sa ate mo. Napanguso si Rain. Dapat palagi mong nilalambing ang ate mo. Hindi mo ba siya love? Rain, love language namin magkapatid na mag-away. Kapag naging mabait kami sa isa't isa, baka maging balang mundo. Ganun ba yun? Tanong ni Rain at tumangulang si Rafael. Hindi kasi kami ganyan ni Kuya Joker. Palagi niya ako sinusungitan pero palagi rin siyang sweet sa akin. Soon, magkakasama rin kayo. Tulog muna tayo. Tumango si Rain bago yakapin pabalik ang binata at sumiksik sa katawan nito. Nang magising si Rafael ay mahimbing pa rin natutulog si Rain. Napatawa na lang siya nang marinig ang mahinang hilik ng dalaga. Hinalikan niya ito sa noo bago bumangon at bumaba para ikuha ng pagkain ng dalaga. Pagkain kasi ang unang hinahanap nito tuwing magigising. Si Rain. Tanong ng kanyang ate na umiinom ng juice. Tulog pa. Kinuha ni Rafael ang mga prutas na nakalagay sa bowl na inihanda niya kagabi para sa dalaga. Binuksan niya ang isang cabinet para kumuha ng tinapay para sa dalaga. Kinuhanan niya na rin ng juice at tubig ang dalaga. Ipinatong niya sa tray ang mga kinuha para hindi na siya maghirapang magdala. Ang tinumutingnan ngayon. Dahil dyan, sagot ko na ang wedding mo. No need, ate. Gusto kong ako ang gagastos sa kasal namin ni Rain. Mukhang handa ka na talagang magsettle. Ibang klase ka. Natawa ang babaeng si Rufa. Pareho lang tayo. Akyat na ako. Baka magising na ang sister-in-law mo. Bumalik si Rafael sa kwarto dala ang tray. Nang makapasok siya sa loob, ay natagpuan niya ang dalagang nakaupo sa kama at bahagyang nakausli ang uso. Gising ka na. Ito na yung food mo. Kinuha na kita agad. Thank you. Nakangiting sabi ni Rain sa binata. Hinalikan ni Rain si Rafael bago siya magsimulang kumain. Nakangiting, kumuha ng prutas si Rafael at kinain yun. Anong gusto mong ulam para sa dinner? Pagluluto kita. Kahit na ano na lang. Lahat naman ng niluluto mo ay kinakain ko. What if iluto ko yung sarili ko? Malokong umisi si Rafael. Would you eat me if I do that? Sinabayan ni Rain ang pagngisi ng binata. Kahit di mo naman lutuin ang sarili mo, kakainin kita. Gawin na natin ngayon. Inilayo ni Rafael ang pagkain sa dalaga at pinatungan nito. Napatawa si Rain at akmang hahalikan si Rafael. Kaya lang natigilan siya nang bumukas ang pinto at iniluwa si Rufa. Sorry. Mamaya niyo na ituloy yan dahil nasa baba na ang kaibigan mo, Rafael. May mga dalang pagkain. Bad trip. Inis na bulong ni Rafael at naupo sa kama. Palayasin mo na lang sila, ate. Bumaba na tayo. Nakakahiya naman kung di natin sila bababain. Mas mahiya sila dahil sinira nila ang sexy time nating dalawa. Nakasimangot na sagot ni Rafael. Tumingkayad si Rain at hinalikan ng labi ng binata. Agad nagbago ang mood ni Rafael. Bumaba ang dalawa at agad sumalubong sa kanila ang mga kaibigang nasa sala. Natripa naming Romonda kaya nandito kami. Nagdala kaming merienda para wala ka nang masabi. Epal kaya kayo? Sabi ni Rafael at inirapan ang mga kaibigan. Siniko naman na rin ang binata. Manahimik ka, Rafael. Bitin siguro yan. Tumayo si Laika. Tara sa kusina rin. Ihanda natin itong mga dala namin. Tumango si Rain at sinamahan sa kusina ang babaeng si Laika.
Hinanda nila ang mga pagkaing dala nila. Nang makabalik sa sala, ay agad silang nagsimulang kumain habang nagkukwentuhan. "Kamusta naman kayo?" tanong ni Samantha kina Rain. "Ayos na ayos. Dinalaw namin si Kuya Joker. Dan, sorry sa mga nagawa ni Kuya. Pangako nagbago na siya." Ngumiti naman si Dan. "Wala na sa akin yun, Rain. Actually, nakausap ko si boss at hiniling ko na bigyan ng isang buwang paglaya si Joker habang minomonitor ng mga tauhan niya." Ngumiti si Rain ng malaki. "Ibig sabihin makakasama ko na si kuya ko?" Nakangiting tumango si Dan. "Oo." "Thank you. Gusto kitang yakapin dahil sobrang saya ko kaso wag na. May magsiselos kasi." "Talaga?" sabi ni Rafael at hinapit siya sa bewang. "Siloso ako para lang alam mo." Napatawa si Rain. "Kaibigan mo sila, Dan. Dapat hindi mo sila pinagsisilosan. At saka, di ba sabi ko ikaw lang ang crush ko? At nangako akong mananatili ako sa buhay mo habang buhay." "Mamamatay na sa kilig yan." Natatawang biro ni Ria. "Alam mo, i-under mo palalo ang lalaking yan. Kapag may naging kasalanan, 1 buwan mong wag patabihin sa'yo. Wag mong turuan at baka magaya ko kay Acer." Sita ni Rafael sa babaeng si Ria. "Sinasabi ko sa'yo, piso ang ibibigay ko sa kambal kapag Pasko. Subukan mo lang, hinding-hindi ka na makakatapak sa bahay namin." Sagot ni Ria sa binata. "Imi-message ko rin ang mga naging flings mo nung college at iimbitahan sa kasal niyo ni Rain." "Ria?" Inis na sabi ni Rafael. "Behave ka na kasi." "Manahimik ka na, Rafael. Kung ayaw mo, sundin ko pa ang mga sinabi ni Ria." Mabilis namang tumahimik si Rafael pero masama pa rin ang tingin nito sa dalaga. Ngumisi lamang si Ria at dinilaan ng lalaki. "Deserve." Nakangising sabi ni Ria at humagikik sa isang tabi. "Kuya Joker." Masayang sinalubong ni Rin ng kapatid na makababa siya. "Kuya!" Patalon niya itong niyakap. Natawa naman si Joker at niyakap pabalik ang kapatid. "I miss you." Malambing na sabi ni Rain. "I miss you too." "Masaya po akong nakalaya ka na. Kuya, dito ka rin titira? Magkasama tayo?" Umiling si Joker. "May apartment na pinahiram sa akin para uwian ko. Pinasok kasi ako sa isang cafe para magtrabaho. May trabaho na ako kaya mabibili ko na mga gusto mo." "Masaya ako para sa'yo, kuya. Palagi kitang pupuntahan at palagi akong dadalaw sa'yo." Sa 2 araw ay dito muna siya. Sabat ni Rafael at tinakbayan ng dalaga. Sa 3 araw, lilipat siya sa apartment at magsisimula sa trabaho. Pinakiusapan ko si boss na dumito muna siya kasi yun ang gusto mo. "Thank you talaga." Nakangiting sabi ni Rain at hinalikan sa labi si Rafael. "Sa akin muna ang kapatid ko. She's mine while I'm here." "Aba, kung ganyan din lang pala, doon ka na agad sa apartment mo." Inis na sabi ni Rafael sa binata. "Masyado kang selfish, ikaw na nga itong tinutulungan." "So nanunumbat ka?" Hiniklat ni Joker ang kwelyo ni Rafael. "Anong gusto mo? Magbasagan tayo na muka?" "Tumigil nga kayo, mga bata ba kayo?" "Sorry." Sambit naman ng dalawa. "Nakakawalang gana kayo?" Akmang maglalakad si Rain paalis, kaya nakaramdam siya ng hilo. Muntik na siyang bumagsak. Mabuti na lang at nasolusyon ni Rafael. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Rafael sa dalaga. "Nahihilo ako." Sagot ni Rain na nawala ng malay. Nataranta naman si Joker. Agad binuhat ni Rafael ang dalaga at isinakay sa kotse. Si Joker na ang nag-drive dahil nakaalalay si Rafael kay Rain. "Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko,
Huling araw mo na sa mundo. Banta ni Joker sa binatang si Rafael. At kasalanan ko pa? Ikaw nga tong may kasalanan kung bakit nawala ng malay si Rain. Sagot ni Rafael sa binata. Wala silang ginawa sa kotse kundi magbangayan. Tumigil lang sila na makarating sa ospital. Kasalanan mo talaga to. Singhal ni Rafael kay Joker habang nakaupo sila sa waiting area. Kasalanan mo. Napatigil ang dalawa nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Rain. Iniluwal nito ang doktor. Kumusta po ang asawa ko? Tanong ni Rafael. Hindi mo asawa ang kapatid ko at hindi ako papayag na maging asawa ka niya. Buntis po ang pasyente. Pareho silang natigilan na magsalita ang doktor. Masyado po siyang na-stress at napagod. Mukhang alam ko na kung saan siya na-stress at napagod. Pakiusap po. Huwag niyo ho sana siyang hayaang ma-stress araw-araw. Umalis ang doktor, kaya agad tumakbo papasok ang dalawa sa loob ng silid. Nadatna nila si Rain na may malay na at nakasapo sa tiyan niya. Rafael, may baby na tayo. Masaya ako na kinakabahan. Paano kung hindi ako maging mabuting mommy? Paano kung mapabayaan ko ang baby natin? Napaupo si Rafael sa paanan ng babae at sinapo ang pisngi nito. Rain, magiging mabuting mommy ka at siguradong maaalagaan mo na mabuti ang baby natin. Promise ko sa'yo yan. Pasasayahin ko kayo ni baby natin at magiging maganda ang buhay natin dahil hindi ko kayo pababayaan. Ngumiti si Rain at hinalikan sa labi si Rafael. Aalagaan kitang mabuti, Rain. Sabad ni Joker at sinamaan ng tingin si Rafael. Pasalamat ka at buntis si Rain. Kung hindi, binaril na kita dahil sa pagiging bantay sa lakay mo. Maganda ang lahi ko. Pasalamat ka na lang. Pang-aasar ni Rafael sa binata. Rain, may gusto ka bang kainin? Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Umiling si Rain. Busog pa naman ako. Saglit pa sila nagtagal sa ospital bago ma-discharge si Rain. Binigyan si Rafael ng reseta ng vitamins ng doktor para kay Rain na agad naman itong binili. Gusto ko ng balot. Rafael, gusto ko yung balot na may chili paste. Bibilhan kita. Wait mo lang ako Sasama na ako kasi baka bobo ka. Sabi ni Joker. At nilingon ng kapatid. May gusto ka pa ba? Bibilhin ni kuya. Sa malamig na gulaman na green. Thank you, kuya. Lumabas ang dalawang lalaki na nag-aapura kahit nagbabangayan. Naiwan naman si Rain mag-isa sa bahay. Ayun, yung gulaman. Sabi ni Joker kay Rafael. Kaya agad hininto ni Rafael ang kotse. Pahinging pera, bibilhan ko si Rain. Akala ko ba ikaw ang bibili? Oo, ako ang bibili pero ikaw ang magbabayad. Ipapaalala ko lang na nasa kulungan ako galing at hindi pa ako nag-work. Dami mong dada. Inis na sabi ni Rafael. Ayan bayaran mo sa akin yan Kuripot. 50 pesos lang para ka nang hihimatayin. Singhal ni Joker sa lalaki bago bumaba at bumili ng palamig. Balot naman. Sabi ni Rafael at muling pinaandar ang kotse nang makasakay si Joker. Halos kalahating oras silang naghahanap ng balot bago sila may makita. Nang makumpleto ng dalawa ang binili, ay bumalik na sila. Natigilan sila ng madatnan sa sofa si Ray na tulog. Ibinigay ni Rafael ang biniling balot kay Joker bago lapitan ng babae at maingat na buhatin. Itabi mo muna yan. Magluto ka na rin ng dinner. Kailangan kong bantayan si Rain. Tumangon na lang si Joker kahit labag sa kalooban niya. Baby, wag mong pahirapan si mommy Kausap ni Rafael sa tiyan ng dalaga. Nasa 1 oras nakatulog si Rain bago siya magising. Bumangon siya at bumaba. Anong ginagawa niyo? Kunot noong tanong niya
kay Rafael at Joker nang makarating siya sa kusina. May tig-isang hawak na sandok ang dalawang lalaki at nag-iispadahan ng mga ito. Naglalaro kami. Maupo ka na mahal ko, kakain na tayo. Tumangulang si Rain at naupo. Naupo na rin ang dalawa at nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain ng dinner, ay yung balot at gulaman naman ang ginalaw ni Rain. Gusto mo? Mabilis namang umiling si Rafael. I don't eat balot. Nang maubos na rin ang balot, ay pinabalik na siya ni Rafael sa kwarto. Tinulungan naman ni Rafael magligpit si Joker. Bukas ko na susuluhin si Rain. Ako nang bahala dito. Pumuntahan na sa kanya. Kapag may kailangan, kakatukin mo lang kami. Umakyat si Rafael sa taas at natagpuan si Rain na nagpapahid ng lotion. Ang ganda mo. Nakangiting sabi ni Rafael bago lapitan ng babae. Nakikita ko na agad ang itsura ng magiging baby natin kapag lumabas siya. Sabi nila, ang daddy raw ang kamukha kapag firstborn. Pero, sure akong kamukha mo ang anak natin. Malambing na sabi ni Rafael sa babae. Oo nga pala, may gusto akong ibigay na regalo sa'yo. Tumayo si Rafael at lumapit sa drawer. Kinuha niya ang isang diamond ring at lumuhod sa harapan ni Rain. Rain, ayaw na kitang maging crush lang. Gusto kong maging asawa kita, maging ina ng mga anak ko at makasama ko habang buhay. Rain, sobrang patay na patay ako sa'yo at gusto kong iharap ka sa altar at mangako sa'yo na habang buhay kitang aalagaan. Handa mo bang pakasalan ng isang malokong kagaya ko? Naiiyak na tumango si Rain bago isuot ang singsing sa kanyang daliri. Mahal na mahal kita, Rafael. Mas mahal kita. Hinalikan niya ang dalaga at buong puso naman itong tinugunan ni Rain. Mapupunta na sana sila sa bakbakan pero napatigil sila nang may kumatok. Napahinga ng malalim si Rafael bago tumayo at lumapit sa pinto. Natigilan siya nang bumungad sa kanya si Joker na may dalang unan. May kailangan ka? Kunot noong tanong ni Rafael sa binata. Dito ako matutulog. Sagot ni Joker at dire-diretsong pumasok. Agad na pumwesto si Joker sa sofa bed na medyo malayo sa kama at nahiga. Siraulo ka ba? Bigyan mo naman kami na rin ng privacy. Ang tagal niyo nang may privacy. Rain, okay lang na dito ako matulog, di ba? Oo naman. Sagot ni Rain at binalingan ng tingin si Rafael na halos hindi maipinta ang muka. Rafael, pabayaan mo na dito si Kuya Joker. Para na rin kapag hindi ka nagising, si Kuya Joker ang iistorbohin ko. Fine. Siguraduhin mo lang na hindi mo kami guguluhin. Ihuhulog talaga kita sa balcony. Whatever. Sagot ni Joker. Good night, Rain. Good night to Kuya Joker. Good night, Daddy Rafael. Good night, Mommy Rain. I love you so much. Kahit ayaw ko ipagkaloob sa iyo ang kapatid ko, wala naman ako magagawa. Nakasimangot na sabi ni Joker at inabot ang kamay ni Rain sa magiging asawa nito. Kapag talaga nagsumbong sa akin si Rain na sinaktan mo siya, ikaw ang ibiblender ko. As if kaya kong saktan si Rain. Pero salamat, kuya. Napangiwi si Joker nang marinig ang salitang kuya. Kilabutan ka nga, kadiri ka. Ngumisilang si Rafael. Napailing naman si Joker bago magtungo sa upuan niya. Ganda ng asawa ko. Ang cute mo sa dress mo. Laki na nga ni baby eh. Sabi ni Rain at hinimas ang 5 buwang tiyan niya. Konti na lang lalabas na siya. Excited na ako. Sagot ni Rafael. Naglakad ang dalawa patungong altar at agad namang nagsimula ang pari sa kanyang seremonya. Rain? Hinarap ni Rafael ang magiging asawa at isinuot ang singsing sa daliri ng babae. Kahit wala itong singsing, mamahalin pa rin kita habang buhay. Ikaw lang ang babaeng pagsisilbihan ko at handa akong pag-alayan ng buhay ko.
Rafael, ang singsing na ito ay tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Pangakong aalagaan ko kayong dalawa ng mabuti na baby natin. Magiging mabuting asawa ko at palagi kitang pagagalitan. Natawa naman ng mga tao sa loob ng simbahan. You may now kiss the bride, sabi ng pare sa lalaki. Agad namang itinaas ni Rafael ang belo ng asawa at pinagdikit ang kanilang labi. Nagpalakpakan naman ng mga bisita. Welcome to the Understanding Club, sigaw ni Inigo na ikinatawa ng marami. Nanguha muna sila ng mga litrato sa simbahan bago nagtungo sa reception. Sa isa sa mga hotel nila Samantha, ginanap ang reception. Regalo na niya ito sa mag-asawa. Sumisipa na si baby. Natatawang sabi ni Rain at napahawak sa kanyang tiyan. Tumigil naman sa pagkain si Rafael at humawak sa tiyan ng asawa. Parang tumalo ng puso ng lalaki nang maramdaman niya ang pagsipa ng kanyang anak. Masaya siya para sa atin. Siguradong excited na rin siyang lumabas. Ilang buwan pa ang hihintayin niya, sabi ni Rain sa asawa. Masaya ang naging pagdaraos ng resepsyon ng dalawang bagong kasal. Nang matapos ang reception, ay agad na dumiretso ang mag-asawa sa kanilang kwarto. Ang swerte ko, sabi ni Rafael habang nakayakap mula sa likod ng asawa. Nasa balcony ang dalawa at nakatitig sa magandang tanawin. Maswerte ako dahil nakahanap ako ng lalaking may isang salita at handa talaga akong mahalin. Ang swerte ko dahil nakilala ko ang isang Rafael Montemayor. Paano pa ako? Iniligtas lang naman ako ng isang Rain Acero sa pagiging matandang binata. Akala ko talaga ay wala nang matitipuhan itong puso ko. Pero ang swerte ko dahil natagpuan kita. Hinalikan ni Rafael ang pisngi ng asawa. Sobrang mahal na mahal ko talaga kayong dalawa ni baby. Kapag lumabas siya, ay talagang magiging todo alaga ako sa kanya. Hindi pa man din siya lumalabas pero mag-iipon na ako agad para sa future niya. Natawa si Rain. Mahal kita palagi, Rafael. Sa madilim na mundo ni Rain, natagpuan niya ang isang lalaking kanyang naging ilaw at liwanag sa mundong kanyang ginagalawan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Saved by the Mafia Boss, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!